Good day guys, meron tayong gagawin ngayon na 2-door Samsung refrigerator. Yung code niya is ayan, yung 250. Tapos ang model niya energy ano niya 354. So ito yung model niya. Ayan, RT 25F ARB BSF revision 1. So gumagana naman ng complete customer. Nawala na lang yung lamig. Nawala lang bigla yung lamig niya, yung complaint niya. So gumagana naman yung pan motor, yung mga sensor niya nasa 4.3 kilo ohms pa naman. Defrost sensor saka yung sensor din sa chiller nasa 4K pa. Okay pa yun. Pati yung rito. Ayan, yung ambient sensor temperature nasa 4K pa din. So, nakita ko unang problema nito kaya hindi na lumalamig is, ayan, kinalawang na yung sa heat exchanger niya. Yun. Yung kapag nagde-defrost ka, magtataka kung ito kasi no frost to eh. Yung naipong tubig ini-evaporate niya. So, yun. So, bago pala tayo mag-system reprocess no, ang ginagawa muna natin, kinukuna natin siya ng bomba. So, eto, nangyari. Kunan natin ang bomba, hindi umaandar si compressor. Bukod sa wala na siyang preyon dahil sa may leak, hindi umaandar sa compressor. So, ayan, nakasaksak yan ngayon. So, nag-checking tayo ng mga voltahe dito. 12 volts, 5 volts, 9 volts, meron siya, walang problema. So, dito ang problema natin sa IPM board. So, yan. Diyan ang nakita nating problema. Kung papansinin nyo, ito, umiilaw siya ng mahina. So, nung sinukatan ko rito, bagsak yung 5 volts niya. 3 volts lang, kaya hindi umaandar sa IPM IC. So, titingnan natin kung ma-repair natin tong board na to. So, yun, no, bago tayo mag-system, para hindi sayang yung gawa natin, ugaliin natin mag-check kung maandar si compressor, yung susukatan natin ng bomba, kung okay pa ba ang bomba ng compressor. Nasa gantong inverter, at least nasa 300 PSI pataas pa yung bomba niya. Okay pa yan, i-go natin yung pagsisystem reprocess. Tapos kung hindi ba siya sumusuka ng langis, yun, ituloy natin ang pag-system reprocess. Kasi kung sumusuka na ng langis, sayang lang yung pag-system reprocess natin sa kanya. Uulit lang at baback job. So, yun yung mga kailangan i-consider natin pag nagsisystem reprocess tayo. So, yung compressor niya, TT3 code. Ayan, R600 na rin to. So, yun, sabihin mo natin kay customer kung ipoproceed nila. Kasi, magkano rin system reprocess. Bigat-bigat din. Tapos, papalit pa tayo ng board. So, mare-repair naman tong unit na to. Kaya natin tong i-repair. So, yun guys. Balikan ko kayo kung nung desisyon ni customer dito sa unit na to na gagawin. Pero okay, mare-repair natin to. Nakita natin yung problema. So, yan guys. Natapos na nating i-leak test at palitan yung heat exchanger nitong Samsung na to na 2-door refrigerator. So, ayan yung yung nagkaroon siya ng corrosion dahil sa kalawang. So, ginagawa natin dyan, ginagawa na natin yung copper tube. So, ayan yung ginawa ko. Yun. Yung copper tube na siya. So, sinolded tightener natin yung filter dryer kasi yung dati is naka-flare type. Yan, maganda yung pakalapat yan. Ginamitan natin ng bender para maganda yung pakabend sa loob. So, yun, sagad na yan. Hanggang dito, tinanggal ko na rin yung bakal dyan. Puro copper na yan. Tapos ito dati, mahaba, i-clear natin.
Tapos pininturahan natin yung mga parte may mga pinaghinangan para mas matagal siya. Lalo na yung bakal to copper, so kadalasan nagkakaroon dyan ng corrosion or kalawang. So yan, babacuumin na natin to. Nakaka 15 minutes pa lang tayo ng vacuum. So ayan na, napinturahan natin yung mga parteng bakal na pinaghinangan. So mas tatagal pa tong unit na to. Pati yung frame sa ilalim pininturahan din natin. Kinakalawang na kasi ito. Ma-restore pa natin. Tatagal pa tong unit na to. Ganda pa, ang kinis pa. Yan. Tayo lang natin din yung board nito na dumating. Napanda rin ko muna to gamit yung isang inverter board natin. Para makargahan ng Freon. Okay na to. Good day guys. So dumating na yung parts natin sa Samsung after 1 week. Yan na. Yung sa IPM board natin, salpak na natin. Ito yung sinistem natin na karaan. So binalikan natin ngayon. Almost 1 week din bago dumating yung parts. So yan. So na-system na natin yan. Na-system na natin to. Dadagdagan na lang ng refrigerant. Oh, sumabit. So, lagyan muna natin ng beads dito sa baba. Yun, okay na. Umandar na yung bagong salpak natin na mainboard. So, yun. Nagdadagdag pa tayo ng refrigerant. Yung karga niya, -4. Maya natin lalagyan ng tubig yung heat exchanger niya pag stable na yung karga. So, yun. Natin sa loob. Yan. May lamig na siyang konti. Ay, lamig ng konti yung freezer niya. Tornilyohan na natin yung mga sa baba. Ayun. Wala pa mga tornilyo. So, ayan. Okay na po ito. Mainit na rin. So ayan, after 30 minutes buksan natin kung ano nangyari. Okay, umusok-usok na, maganda na. Lamig na, may pag na sa loob. Okay na to. Turn over na natin sa customer sa baba. Lamig na rin.